Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Pero if we're gonna go dito sa speech ni Senator Ping Lacson, hindi po ba may sapat na rason para questionin niya credibility nito? Especially they're saying that they are ex-military. Even though ex-military sila, kailangan talagang dumaan sila sa masusing investigasyon kung credible ba talaga sila at may kredibilidad sila sa kasong ito. Kasi ito ay hindi basta-bastang regular na kaso lang na pipiktsugin. Marami kang inaakusahang malalaking tao rito. Especially dinadawit mo ang pangalan ng ating Pangulo na si PBBM, 'di ba? Kailangan mo talaga ng rito masusing investigasyon, which is agree ako kay Senator Pampilo Lacson regarding dito sa mga retired military na to na dapat dumaan sila sa matinding proseso ng investigation kung credible talaga sila bago ihain or i-discuss sa Blue Ribbon Committee yan. Kasi pag naandun na Correct. yan, huhusgahan na yan ng taong bayan. Oo, tayong mga vlogger, maitatapik na natin yan. So from the start pa, bago mapunta dun sa kalagitnaan ng investigasyon, from the start pa lang, kailangan lumabas na may kredibilidad. Kaya ako nga nasabi, Sir Pilcas, na para sa akin ay walang kredibilidad ito. On point, no, na sinasabi nila na nag-deliver sila Pangulo sa mismong bahay ni Pangulo, which is hindi sila nakapaglatag ng ebidensya. Very important thing po mga kababayan, Sir Pilcas, na dapat doon sa discussion na yon or sa statement mo na yon, dapat may nailatag ka na ng ebidensya. Kasi merong na kayong inilatag from the very start. Kung paano nyo kinunan, 'di ba? Meron silang inilatag. Ito daw yung maleta, ito yung i-deliver. At base sa statement ng isa sa mga ex-military or dalawa sa ex-military na sinasabi nila na kailangan daw kasi ng proof. Kasi sinabi nga ni Jessica Soho, tanong nga ni Jessica Soho, natawa nga ako dun sa statement, bakit daw sila pinayagan? Which is ang sabi nila, ang sagot nila kay Jessica Soho ay ano raw yon, meron daw basbat ng kanilang boss na si Zaldico para makatunayan na sila ay nagpre-prepare or i-deliver na yung item or yung basura. Since ikaw, eto logic lang, simpleng logic lang. Since ikaw miyembro ka ng sindikato, 'di ba? Naandiyan ka sa loob at meron kang basbas ng boss mo. Siyempre, kung nag-send ka or nagbigay ka ng katibayan sa boss mo na nagpre-prepare kayo at ready to deliver na yung item, supposed to be dapat magse-send ka rin ng picture na na-receive na yung item. Tama, mali? 'Di ba? So supposed to be dapat meron din silang copy of that photo kung sino yung nag-receive doon sa part ni PBBM or middleman or kung sino yung kausap nila doon sa side ni PBBM. Kaso wala Ganito lang kasi yon. Kaya ako nasabi yon kasi ganito rin yung ganito rin yung sinabi ni former Senator Sonny Trillanes nung inakusahan niya si Digong, nung inakusahan niya si Sara Duterte. Ang kaibahan lang, nung inakusahan niya si dating Presidente Duterte, meron siyang inilatag na nung sinabi niya on the spot, on social media interview, on national TV interview, mayroon siyang ipinakita na hard copy ng mga bank accounts ng mga Duterte. Meron siyang pinakitang hard copy ng mga pumapasok na pera, bilyong-bilyong piso, dun sa account ng mag-ama. So yun yung big difference dito. Kaya kung kay former Senator Sonny Trillanes, hindi naging chismis. Yun ay naging facts. Kasi nga, meron siyang nailatag agad, meron siyang naitapal agad na ebidensya sa publiko.